Mukhang pumipitik na rin etong si Congressman Marcoleta kay Tamba mga kababayan. At dito, binigyang diin nitong si Congressman Marcoleta na hindi nila trabaho nilang mga kongresista ang magbigay-bigay ng ayuda. Tamba, makinig ka. Bagamat okay lang na magbigay talaga ang mga congressman ng ayuda, pero case-to-case basis, kagaya na lang kapag mayroong sakuna o mayroong baha. Pero ang pangunahing trabaho daw nitong ating mga kongresista mga kababayan ay ang legislature. Ang paggawa ng mga panukalang batas. Trabaho kasi ng executive mga kababayan niya pagbigay-bigay ng ayuda, na which is tinanggal nila mga kababayan dito sa ating vice presidente. Dahil ang pondong pang-ayuda ni VP Sara kinuha para ibigay doon sa DSWD. Ang DSWD na tinake over na po ni Tambaluslos mga kababayan. Na kung inyo talagang tutuusin ang pamimigay ng ayuda mga kababayan ay trabaho po ng Executive Department which is under si VP Sara Duterte. Pero kung inyo talagang iisipin mga kababayan, mas may karapatan si VP Sara sa pamimigay ng ayuda at hindi si Tamba. Panoorin po natin Opo. Kami nga na members ng House of Representatives, Tama kayo. hindi po namin tungkulin yung magbigay po kami ng ayuda. Tamba, makinig ka. Hindi mo yan tungkulin. Diba ang mukha ng DSWD mga kababayan ay si Tambaluslos? Kahit pa nga hindi niya distrito, diba, pinupuntahan niya. Nag-aaksaya ng pera. Bigay-bigay ng ayuda. At alam naman natin ang purpose niyan Parang vote buying na po mga kababayan. Early campaigning. Akala nyo sa kanila galing ang pera. Mio. Tapos sasabihin pa nila, pasalamatan naman natin si Tambaluslos. Anong sasabihin niyo mga tao? Salamat Martin Romualdez. Ganyan talaga nila binibriefing ang mga taong humihingi ng ayuda mga kababayan. Meron pong nangyayari na ganyan kung ipadadaan sa amin yon. Pero kinakailangan po nating ipaliwanag, wala po sa gawain namin yon. Correct. Wala po yun sa sinumpaan namin ang sinumpaan po namin tungkulin. Tapos ngayon sa gobyerno mga kababayan, wala talagang naglakas ng loob na mag-call out dito kay Tambaluslos na, ano ba yung pinagagawa mo? Trabaho mo pa ba yan? Trabaho yan ng DSWD. Okay lang mga kababayan kung ang presidente ang gumagawa niyan, di ba? Dahil executive department siya. At maging si VP Sara Duterte dahil ang vice presidente mga kababayan ay hahalili sa mga trabaho ng presidente under the executive department. Kagaya niyang pagbigay-bigay ng ayuda. Pero si Tamba, wala siyang mandato dyan mga kababayan. Tawanin po namin kayo upang ang interes po ninyo ay palaging nadidinig at palaging napuproteksyonan. Pero kailangan nating ipaliwanag, hindi po yun ang aming pangunahing gawain. See? Ganon Ngayon, ini-imagine ko pa lang kung natitindig isang congressman, yun ang sinasabi, natatawa na ako Para gusto ko hilahin, huwag kang tumuloy dyan. Mga kababayan, Ang mangyayari Ang nangyayari ngayon mga kababayan, kinapon nila ang pondo ni VP Sara mga kababayan. Nilumpo, tinanggalan ng trabaho, tinanggalan ng pondo. So anong gagawin na lang nila mga kababayan? Although mayroon pang 700,000 pero 70% po ang kinuha ng mga buhaya. Yung ka ng tao doon, pag gano'n po. magiging parang magiging parang sitting duck. Kumbaga sa Ginawa nilang sitting duck si VP Sara mga kababayan pero no. Hindi nila kayang gawin iyan kay VP Inday. Kahit pa i-zero budget nila si VP Sara. Kikilos at kikilos yan. Gera din. Opo. Alam na ng kalaban mo, wala ka ng bala Tama po. Naghihintay ka lang, katapusan mo na kanya. Kasi kabisado nila sa laki ng hayaan mo siyang magpaputok mauna. Bilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? 733 million ang natira ko. Pang sweldo. Pang sweldo. Pambili lamang ng pagkain. Pero may extra pa yan, di ba? Hindi naman yan mauubos lahat sa sweldo, pero kaunti na lang talaga mga kababayan. To think na Luzon, Visayas, Mindanao ang satellite office si VP Inday. Pero ang nakakatawa mga kababayan, ay itong tingog party list ni Tambaluslos mga kababayan ay mas marami pa na opisina kaysa sa DSWD o kaysa sa kay Sara Duterte. Mayroong iba't ibang satellite offices talaga mga kababayan. Diyos mio. Think na party list lang yan. Bakit yan nagkaroon ng napakalaking pondo? Kaya pala mga kababayan, ang nangangasiwa ng tingog party list ay
asawa ni Tambaluslos. Oh, at sila din ang may hawak ng budget, mga kababayan. Eh, wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo ba magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Oho. Eh, tatawanan ka nung kalaban mo. So, Magtatagumpay pa rin, pero paano ngayon mahihirapan. yan? Ganun ba yung ganun ba yung layunin? Pinapahirapan nila. Oho. Aba, tandaan mo, Nelson. Ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo? Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Correct. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman, Kong, kapag Bakit delikado? Oh. underdog, kinakaawaan, ay kukuha din simpatya po yan. Eh, paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, oho. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang Tandaan nyo, mga kababayan, maraming supporters si VP Sara na mayayaman, ha? Mayayaman. Yung ibang mga negosyante, mga kababayan, all-out support kay VP Inday. Hindi dahil mayroon silang kailangan, ha, na kapalit, kundi bilang pasasalamat, mga kababayan, dahil kapag si Inday ang maiupo dyan, pangkalahatan ang kapalit, mga kababayan. Una, mawawala ang korupsyon dyan sa gobyerno. Oh, itong mga negosyante hindi na huhut-hutan ng mga politiko, mga tao ng gobyerno, at maging sa mga NPA dahil uubusin lahat yan ni VP Sara. Kaya gustong-gusto ng mga negosyante itong mga Duterte, mga kababayan, dahil nakakapag-operate sila ng business ng matiwasay, mga kababayan. Hindi katulad ng ibang leader dyan na kapag magtatayo ka ng business, ay gagatasan ka pa. Oh, Diyos mio. pura sa pananaw ng taong bayan. Oho. So, maaaring gumawa sila ng para, sige, mag-donate na lang tayo. Oho. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa bayan kanya, na. punuan na lang natin. Aha. Ganun ang mangyayari siguro. Eh. Ay, nako. Anyway, Kong, siguro, doon sa part naman ng, siyempre, may mga tao din po na nagkokomento. Di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, pondo ng taong bayan? Kasi perde naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman namin malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga, Hindi mo pa ba nalaman? Oh, may presentation niya si VP Sara. Oh, eto ang paggagamitan. Oh, dito mapupunta. Ano pang itatanong nyo? Di ba nag-present nga siya? Doon mapupunta? Para na lang kung talagang nag-iimbento ng issue, mga kababayan, di ba? At saka, bakit si Sara lang ang ginaganyan? Bakit hindi pwedeng ganyanin si Makoy? Oh, Marcos. meron pong report na hawak sila ng particular na po ang Commission on Audit na lumili Commission on Audit na hindi pa tapos ang investigasyon. Hanggang February pa nga ang binigay kay Sara na para mag-reply. tao na parang hindi nagastos ng tama yung pondo, Kong. Sana, Parang hindi nag-intindi. Hindi pa nga yan. Final notice pa nga lang yan. At 99% po sa mga kongresista, mga kababayan, ay mayroon pong notice of disallowance. Opo. sana, totoo naman yun eh. Sana kung ang layunin talaga'y ganun lang. Aha. Na talagang, halimbawa, pag Opo. sinagot mo ng ganun, Wala. huminto ka na doon sapagkat naipaliwanag niya na. Ayun. Ganun kaya ang magiging katapusan nito? Ayun nga. Nakikita mo Never eh. ending. Ulit-ulit. Iba na yung ano eh. Iba na yung paraan. Hindi na yung magtatanong para malaman mo eh. Nagtatanong para magpahiya ka na eh. Correct. Madali namang kwentahin yun din. Bagay yun. Ngayon, bago mangyari yun, meron tayong inaalagaan na tradisyon. Dumaan si dumaan si Vice President Binay. Opo. Dumaan si Kahit mga kalaban, mga kababayan sa politika o si B9, kalaban-kalaban ni Panot, wala yun. Hindi yan nangyari. Olid Castro. si Si Lutang, although, baliktad si Lutang ang agresibo dati, mga kababayan, siya ang grabing atake sa presidente. Hinayaan lang, anong gusto mong budget, bigay sa iyo. Opo. Leni Robredo. Robredo. Opo. Palaging ganun eh. Oho. Pati Pangulo. Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Oho. Palagi ang sinasabi, pag Ang kaibahan lang ni Sara dito, mga kababayan, sa mga nagdaang vice presidente, wala pong inisyatibo itong mga dating vice presidente, mga kababayan, na i-expand ang services ng Office of the Vice President sa iba't ibang lugar. Nakapokus na sila sa Maynila, Luzon.
Pero itong si VP Inday, mayroon siyang satellite offices sa Visayas, sa Mindanao, all over the Philippines mga kababayan, iba't ibang lugar. Kaya kailangan talaga ng mas malaking budget. Anong ginawa? Mas malaki pa yung budget ni Robredo nung nakaraang last year niya sa kanyang panunungkulan, about 900 million. Nakafocus na siya sa Luzon. Ito si Sara, all over the Philippines, 700 million lang. Budget na ng presidente o pangalawang pangulo, Your Honor, in line with it. Eto, bigyan na lang natin na tuldok itong tradition mga kababayan. Wala pong karapatan si Kimbo na i-stop yung tradition na iyon dahil committee level lang po sila mga kababayan. Bago nila tuluyang iwaksi yung tradisyon nila iyon na bigyan ng parliamentary courtesy ang presidente at vice president, ay dapat dumaan muna yan sa plenaryo, yung buong Congress talaga mga kababayan, at pagbotohan nila na, sige, wag na natin sundin itong tradisyon. Wala pong karapatan si Kimbo na gawin niya sa sarili niya iyon. Dahil desisyon po yan ng kabuuan. Kaya yung panggigisa nila kay Sara mga kababayan ay nagpapakita lang kung gaano sila ka dishonorable. Eto mga nagsasabing honorable Stella Kimbo. Dishonorable. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.